Bakit ako lumabas despite of the danger to my personal safety, to my life? Kasi kailangang matigil na ang recruitment sa kabataan. Matigil na ang pagwasak sa mga pamilya. Matigil na ang walang saysay na pagpatay at mga madugong pamamaraan ng pag-advocate ng ideolohiyang itinakwil na sa buong daigdig. Ako po si Ka Eric, openly known as Jeffrey Celis. Alias ko po yung Ka Eric. I am facing the nation today. Sa harap po ninyo, kasama ko mga dating kadre na nandito po. At ako po ay buhay na patotoo that there is no such thing as red tagging na ginagawa ang government. Not only General Parlade or the military and the National Task Force to end local communist armed conflict. Ako po ay inaakusahan nila na nasa narco list. Bakit daw ako lumabas? At parang walang credibility sa kay General Parlade for testifying over the program of Lakay Deo Macalma in one station. Tapos nag-react ang mga kadre ng Communist Party of the Philippines, mga enablers and conspirators ng NPA at ng NDF na dati ko mga kasama. Now is the time to tell the truth. Pasensya na sa taga-IATF, hindi mo na ako mag-mask so that they will know that I am not hiding. And I will expect a confrontation with them. So hindi ako mahilig gumamit ng Facebook. I am very thankful for media to come today. Sa likod ko po, hindi pa po sila exposed in the real names. Pero mga kasama ko po sila at mga kadre din ng CPP, NPA, NDF. At may isa dyan o dalawa na mamaya pag tanungin nyo, pertaining to Gabriela Youth, Anak Bayan, Kabataan Party, bago sila mag-NPA, kagaya ko rin, they can face, the rest maybe hindi pa, kung kinakailangan. I know some of these are getting us live feed. Okay? So this is worldwide. Una sa lahat, I request my wife and my children na kung maabot kayo nitong broadcast na ito, hindi niya alam magpapa-interview ako ngayon. Kung papatayin man ako ng CPP, NPA, NDF, at least pinatay ako for the cause of peace. Because I want to contribute to the cause of peace for this nation and for the cause of the future of our children. Hindi po ako lumabas para suportahan lamang si General Parlade or the Armed Forces of the Philippines. Lumabas po ako para sa taong bayan. The deceptive, manipulative, and skillful, masterful lies of the CPP, NPA, NDF, and the recruitment of the different sectors, more particularly of the youth sector and students, must be put to stop. Ibig pong sabihin, lumalabas ako, not because I want to support only General Parlade or the armed forces. Again, I will emphasize, I am coming out, risking my life, and putting the lives of my loved ones, my wife, my children, my family in Iloilo City in danger, knowing the capacity of my former organization, which I came from, the CPP, NPA, NDF. And kung nakikinig sila at nanonood ngayon, yes, I was mentioned by President Duterte in narco list in 2016. But does it mean na hindi totoo na ako'y naging bahagi ng CPP, NPA, NDF? It does not follow. Number two, if I was included in that narco list in 2016 by President Duterte, ang sagot ko is very simple. I was there because of a government project, period. That project is covered by confidentiality and security protocols. I don't need to explain to you. Why am I facing here? So you want to discredit me? Sabi nyo, hindi ako credible. Paano siya naging NPA? Paano siya naging kadre? Okay, that's number one. Number two, sabi nyo, nagsinungaling yan, hindi yan galing sa UP at hindi man yan galing sa Samasa. Kasi hindi nyo alam ang tinatawag na alias reference. Alias reference is part of cover operations. Because you blown up my cover and you are sending out the message, Mr. Lian Porquia and Mr. Obit De Castro, you're sending out the message in behalf of the CPP, NPA, NDF, which
you know, and I know, and we all know, you belong to. Matagal ng panahon. You're sending out the message in behalf of the CPP and PNDF na papatayin niyo ako at ipapapatay ako sa NPA. You think titiklop ako? Doon sa sinasabi niyong party list, titiklop ako sa sinasabi niyo nagsisinungaling ako? Baka nakalimutan niyo na ako si Jeffrey Celis, ang aking middle initial ay K. Kontrobersya. Doon ako nabuhay. Pero hindi ko ipinagkakaila sa inyo na ang ganitong buhay, nakakaya ko pang tumawa. Kasi it's better to die laughing than to die crying and begging. Hindi po ako magbe-beg sa inyo. Because what I am doing is a service to the people, the Filipino people. The youth, the parents na nabiktima ninyo, na nabiktima natin lahat. Saan ako nagsimula? I was recruited into the College Editors Guild of the Philippines, CEGP, sa West Visayas State University. So ito ba'y pipitsugi ng universidad? Kung minamaliit nyo po ang background ko at sinabi nyo na ginamit ang UP para magbigay ng credential, nagkakamali po kayo. You can check, I was twice valedictorian elementary and high school. Hindi po ako nagsisinungaling. Alam ko pong sinasabi ko. Uulitin ko po, those materials you're attributing to me as lying, ang tawag dyan, alias reference. Gamit yan para isustain ang isang cover. So sabi ko, no need for me to use this mask, Secretary Galvez. IATF, no need for me to hide. At ito'y tuloy-tuloy na. I have burned my bridges. Ang hinihingi ko lang po, huwag nyo sanang idamay ang asawa at mga anak ko. With emphasis sa mga doon sa anak ko. Hindi sa wife. So malinaw tayo doon. Pangalawa po, bakit ako lumabas despite of the danger to my personal safety, to my life? Kasi kailangang matigil na ang recruitment sa kabataan. Matigil na ang pagwasak sa mga pamilya. Matigil na ang walang saysay na pagpatay at mga madugong pamamaraan ng pag-advocate ng ideolohiyang itinakwil na sa buong daigdig. Ang Marxismo, Leninismo at Maoismo ay mga library references ito sa Europe. Hindi ito ginagamit para baguhin ang lipunan. Itinakwil na ito ng Soviet Union, ng Russia, ng China, ng Vietnam, ng Cuba, even the North Korea. And yet, ang paniniwala ng CPP and PNDF, ang solusyon sa ating bayan ay maitayo ang sistemang komunismo at ang sistemang yan magsisimula sa recruitment sa Gabriela, Anak Bayan, LFS, ACT Teachers, ACT, LFS, Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, mga 23 to 24 mass organizations yan. Hindi ko lang nadala ang presentation. Maybe during the Senate, we will give the presentation ng mga organizations na ito. So I am talking from the basis of direct experience. I am talking on the basis that I am on process of executing my affidavit and sworn statement. Panunumpaan ko ito ng dugo at buhay kung kinakailangan. Yes. Pangatlo, I am coming out because matagal na masyado ang 52 years na pagwasak sa ating bayan. We are bleeding 100 billion pesos every year para punduhan lang ang internal security operations at ang counterinsurgency operations. Pero ang hindi na-address, hindi lamang ang CPP and PNDF sa kanayunan, sa red area, sa armado. Ang hindi na-address, itong pag-infiltrate ng schools, pagre-recruit ng mga senior high school, pagkawala ng kabataan mula sa FEU, pagkawala ng kabataan mula sa PUP, sa Santo Tomas, umiiyak ang mga nanay, kagaya ng nanay kung umiiyak at mga nanay namin nang ma-recruit kami. We're turning only 18 years old at time nang ma-recruit kami ng mga kadre ng CPP and PNDF. Nagsimula kami lahat sa legal na organisasyon. Quote-unquote. Kasi hindi yan purely legal. Akala mo lang legal muna. Kasi 3 months, 4 months thereafter, i-recruit ka sa underground organization. Kabataang Makabayan. KM. KM, kung ikaw ay youth and student sector. LFS, CEGP, Anak Bayan, Student Christian Movement of the Philippines, NUSP, and then other organizations being infiltrated all over the country. Ito ang recruitment.
They do not start right away into the underground. You start from the above ground. Anti-tuition fee increase, anti-dorm fees, lahat ng issue, including pakikialam sa issue ng mga manggagawa, welga, lahat. These are advocacies. These are legitimate, valid issues that demand correct, proper, and timely responses from the government to resolve. Yes. But it does not mean na ibabagsak mong gobyerno kung hindi na-solve ka agad. It does not mean papatay ka ng kapwa Pilipino, mag-aarmas ka, magbubomba ka, mga ambush ka ng pulis, papatay ka ng sundalo na may nawawalan din ng mga tatay at mga pamilyang nang umiiyak, kagaya din namin pag namatay kami sa labanan. And yet, ang aming mga leaders, kagaya nila dyan, nila Teddy Casino, Carol Araulio, at nila Obet de Castro, tumanda ka na, Noy. Nagkalumot ka na sa syudad, ayaw mo rin mag-NPA, tapos pa post-post ka pa. At tinatakot mo ako ng narcolist. Di ba't hindi ka nalang nag-NPA? Napaka-ipokrito mo naman. Ilang kabataan ang nirecruit mo? Napaka-ipokrito mo. Para sabihin mo na ikaw ay aktivista lamang. Excuse me, mga anak nyo ba nirecruit nyo? Oh, di ba? Saan ang mga anak nyo? Now, kaming babalikan nyo. If indeed you are not part of the CPP, NPA, NDF as you profess into high heavens that you are not part of it, if you are not involved in the operations, recruitment by way of conspiracy or direct activities to the CPP, NPA, NDF using the above ground organizations that you lead, if you profess na hindi kayo kasama ng CPP, NPA, NDF and you do not do underground movement operations, then come out in the open today and condemn CPP, NPA, NDF for all the destruction and for all the killings and terrorism and for all the bloodshed it has brought to the country. Come out in the open. Condemn. Bakit? Bakit ka nagpipigil? Ikinahihiya mong ikondina ang mga karahasang pumapatay ng kabataan at nagwawasak ng pamilya? Ikinakahiya nyo ang pag-condemn sa isang organisasyon na CPP, NPA, NDF na gumagamit ng panlilinlang sa recruitment only to find out later on ang mga kabataan na nare-recruit na mamatay sa mga battle zone sa CPP, NPA, NDF, guerrilla zone and guerrilla base. Ikinahihiya nyong gawin yan? Ikinahihiya nyong kondinahin ang pagpatay kina Dato Jomar Bocales, ang pagpatay sa mga inosenteng mga IP leaders na ang kasalanan ay nakipagtulungan sa gobyerno para dalhin ang kasaganaan, kapayapaan at mga proyekto sa lugar ng mga indigenous people sa Mindanao, and yet pinapatay ng CPP, NPA, NDF in cold blood, in public eye, even at the face of their children and their wives, and yet you cannot condemn? Ako ang kukondinahin nyo, kami? Ang i-ostracize nyo? Kami bang kalaban nyo? Para kanino kayo? Kami bang kalaban nyo? Yung mga nare-rape na mga kasama. Sa Samar ngayon, 2. O mga, may nandito rin mamaya. Kung kaya, wag ko munang ituro kung saan yan. Baka it's very sensitive. Hindi ko alam kung pwedeng talakayin dito kaagad. Yes. Kinundina nyo ba ang 3,000 plus na pinatay ng mga dati nating kasama? Kinundina nyo? Para ipanawagan na tama na CPP, NPA, NDF, nadadamay kami sa inyo. Itigil nyo ng pag-ambush sa mga inosenteng sibilyan, itigil nyo ng pagpatay, itigil nyo na ang paghuthut ng pondo sa pangungutong ng CPP, NPA, NDF sa Globe, sa Smart, sa mga kontraktor na malalaki. Kinukundina nyo ito? Do you condemn them? Oh, bakit ayaw nyong gawin? Pangalawa, kung yun pala na ayaw yun ng red tagging, quote-unquote, which is your own invention, our own invention, when we were there, bakit hindi kayo sumama sa government? Makipagtulungan sa efforts ng government. Not to leak the A of the government, but to support good initiatives of the government. To transform and reform the government by delivering good services, good governance, and serving the people away from violence, away from creating orphans and widows and widowers. Diba? Malinaw, ibang agenda nyo. Galit kayo sa akin, galit kayo sa amin dahil lumabas kami. Speaker Lord Alan Velasco, I request and we request, let's suspend the rules in Congress. We will face them, face to face, without parliamentary restrictions. And let us speak before the nation through your Congress, through our Congress. It's not their Congress, after all. Nandyan lang sila para kumuha ng pondo,
sweldo, access sa proyekto at makapagpropaganda, makapag-submit ng resolution, pahirapan ang budget ng military, ng police, ng PCOO, lahat ng government agencies that support the national initiative to bring on the whole of nation and whole of government participation to put a decisive end to communist insurgency. Lahat ng government agencies pinapahirapan nila sa budget hearing. And because of that, nagagamit nila ang objective na yan. Infiltrate Congress by sabotaging and creating wedge and rift within Congress and all politicians and get the funds. Hindi ko alam kung tama ako, Speaker Velasco, sir. Every congressman, congresswoman, tumatanggap yan ng 68 million na budget every year. That's not PDAF. It is a budget for your consultants, office, sahod, at iba pa. You can just imagine, mga kababayan ko, you can just imagine why the President right now is so serious to put an end. Saan ka nakakita? Only in the Philippines na ang mga Communist Party kadre na nagkukunwari at nagsisinungaling na nakaupo sa loob ng Kongreso, 6 sila. Pangangalanan ko isa-isa. Si Gaite, si Kulyamat, si Sarati, si Ilago, si Brosas. Sinong hindi nakasama? Si Castro. Oh. Lahat sila miyembro at pinuno ng Communist Party in their own organizations where they belong. Siguro hindi ko yung isa-isahin, mahaba kasi yun. Bibigyan ko yun ng pagkakataon na magtanong. Pero, dinideny nila ito. And yet, they cannot condemn the CPP and PNDF. You can imagine 408 million pesos. Tama bang math ko? 68 million times 6. Diba? It's around 400 million. At walang ibang ginawa itong 6 na ito. Simula 2001 pa, ang mga party list na ito na kinreate namin sa CPP, they are all for the overthrow of the government. And yet, we are paying them inside Congress to do nothing but to attack, malign, and subvert the authority of the government and bastardize the democratic institutions like Congress that we have. Malinaw kung bakit kami lumalabas. Papatayin ba kami? Opo, papatayin kami, kaya sila nakatakip ng mga muka. Kasi may mga pamilya pa sila. Ako may pamilya din, pero hindi pa sila handa. Ako pinangalanan na. Do I have a choice? Wala na. This is going to be war. War of information, war of decision for standing up for truth, and war to side with the people. Matagal na panahon na nabubuhay ang ating bansa, ang ating bayan, ang ating mamamayan sa takot dahil papatayin ka ng NPA. Pag media ka nga na parang malapit ka sa military, wawarningan ka. Pag ikaw ay government official na malapit sa military o nakikipagtulungan sa police at military, ikaw ay wawarningan or papatayin ka, pati judge, fiscal, takot sa kanila. Sino na lang hindi matatakot sa inyo? Natatakot ba ako? Of course. Pero tinaya ko na buhay ko eh. Sorry for the word. Dala ko yagbols ko o bit ko. Patayin man ako ng CPP and PNDF, no regrets. I died for the cause of peace. For the cause of the widows, the children na sinira ng CPP and PNDF, which you cannot stand to condemn. May red tagging? No. Red tagging is an invention of the CPP, NPA, NDF. Ako na magbato ng mga issue na ibabato nila. Mamaya sa inyong mga tanong, no holds barred question ito. I am facing the nation, no need for me to hide and cover my face. Ito ay totoong balita. We know news is information as well as business. Bibigyan ko kayo ng balita. Itong balita. I'm coming out in the open. I'm challenging them before the halls of Congress with suspension of parliamentary rules restrictions. Let us speak before the nation through Congress. And paagahin na natin, Senator Ping Lacson, paagahin na natin. Kami na po ang nananawagan kay Senator Ping Lacson, paagahin na po natin. Dito na po, lantad na kami. In an executive session, maybe some of them can come out also. Many more from Mindanao. Many more from Visayas. Hindi lang po ako. Now I am standing up for them. For the nation, for the people, for the children, against CPP and PNDF, and the conspirators, collaborators, enablers, and skilled, pretentious operators, kagaya ng Gabriela, leaders, not all members are CPP. The leadership of Gabriela, Anak Bayan, Anak Pawis, Bayan Muna, you name it, mga 24 organizations and 5 party list, including mga NGO. Marami po kayong malalaman sa amin.
Sino-sino ang in-infiltrate, sino-sino ang kinukutungan, sino-sino ang nagsisimpatay sa kanila. At anong tunay na kulay nila. All of those sitting in Congress representing Anak Pawis, Bayan Muna, ACT Teachers, Gabriela Women's Party, Kabataan Party, you cannot sit there, much less you cannot even be nominated as part of the party list representation of these organizations which are created by the CPP, led by the Communist Party, connected in supporting the NPA and the NDF for the armed struggle and the violent overthrow of our nation. You cannot be there in Congress if you are not a hardcore CPP cadre. I attest with my blood, sweat, and my physical danger put in life in line today. Totoo ang sinasabi ni General Parlade, ni Yusek Lorraine Badoy, kami po magpapatotoo. Hindi po kakasya ang inyong program, pero ito ang pamamaraan. At kami po'y mag-iingat because this will take a process. Tama na po ang CPP, NPA, NDF. Bigyan natin ng katuturan at pagtulong ang naghihinagpis na mga nanay na nawala ng mga anak na nirecruit ng grupo nila Sara Ilago and yet tinatago nila dyan sa mga safe houses nila, sa mga underground houses nila, at sa headquarters ng bayan mo, ng Anak Bayan, na kinukonsinti nila Nery Colmenares, nila Gaiti, nila Sarate. Sabi nila, kakasuhan nila ako. Kakasuhan nila kami, lalo na ako. What more can I lose? Hello, sirs, ma'am. Mamamayang Pilipino, I'm already willing to lose my wife, my life, my wife, my children, kasi alam ko pati sila in danger. Umiiyak bang asawa ko? Simulat sa pool mula kagabi pa. She is crying for these things. Hindi ako sumagot sa Facebook nila, dito ako sasagot sa harap ng taong bayan. And I am open for your question and answer. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino at dapat ibasura ang CPP, NPA, NDF at lahat ng mga kasabwat nila na nagiging kagamitan para mag-recruit at magsira ng kabataan at iba't ibang sektor at ng ating mamayan. Maraming salamat po sa inyong pagdating dito. I'm willing po to answer questions. No holds barred. Sabi ko nga kanina, I have been interviewed for 2 hours already. No holds barred. Lahat. Yeah. So, we can take our questions now, sir. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, Eric, very much. Baka tanungin nyo sino ang mga nandito. Yeah, we requested for the help of PCOO. Why not? Saan kami dapat pupunta? Mali ba humingi kami ng tulong nila para makontak ang mga media? Wala man kami contact sa media. So mali ba? Hindi man sila nagsasalita. Kami man na magsasalita taharap. We don't find any wrong or any shameful act if we want to solicit the help of the government for our security and for us to come out in the open. Nananawagan nga ako, hindi lang kay Ma'am Lorraine at kay Sec Andanar. Nananawagan ako kay Speaker Velasco at kay Senate President Tito Soto. Sir, asikasuhin na natin ito. Kawawa ang mga kabataan, tuloy-tuloy ang recruitment. Yeah. At ang gobyerno walang magawa kasi nakagapos ang kamay natin sa mga batas na inaabuso, nakagapos ang kamay natin sa inaabuso na democratic space. Yes, I'm open for the question. We're open for your questions. Yeah, and it's also part of the job of government to protect our citizens. Correct. Yeah. Para ano may gobyerno kung wala kaming mapupuntahan? At ang mamamayan hindi makalapit sa gobyerno. Agree. Good afternoon po, everyone. This is Mea Estrada from PCOO. So, sir, can you testify or reveal crucial information on the connection of each Makabayan block member to the CPP-NPA? Okay. Para hindi lumabas na sweeping statement. Depende kung anong matake nyo. For example, Makabayan Block is a political party created by the Communist Party of the Philippines. If you can remember, naibasura po ang Republic Act 1700 or the Anti-Subversion Law, kung saan po ipinagbabawal ang membership sa mga underground organizations that advocate for armed struggle, violence, and overthrow of the government. In the absence of 1700, hindi po nagpaligal ang CPP, NPA, NDF. Ulitin ko, hindi po nagpaligal ang CPP, NPA, NDF. Nanatili siyang may armado, may private armed group siya, yung NPA niya, nanatili siya sa karahasan, at nanatili siya sa pagsira at pagpatay ng ating bayan at mga mamamayan. Ang nagligal po, yung kanyang mga party list na kinreate. Bayan Muna ang una, 2001.
So Bayan Muna was created after the ERAP Resign movement. So after the ERAP Resign movement, sikat na sikat noon ang Bayan, kaya they were able to capitalize on that. Pero ang nanalo nung 2001, hindi Bayan Muna ang nag-number 1. Ha? Ang nag-number 1 ay mamamayan ayaw sa droga. Si Richard Gomez. Ang nagpetisyon para hindi makaupo si Richard Gomez at hindi siya manalo at hindi siya maka-assume, kami din sa CPP using the party list namin na Bayan Muna. Kaya nag-number 1 ang Bayan Muna. Dalit Crispin Beltran sa Toro Campo and Lisa Masa nakaupo. So from 2001, nagtuloy-tuloy ang pagbubuo ng mga party list. Naging racket extortion operation ito. At the same time, naging malaking pamamaraan para ang pondo ng gobyerno ay magamit effectively at mga programs nito sa pag-advance ng agenda nila. So anong koneksyon nila lahat? Like Gaiti. Si Gaiti ay membro yan ng National Government Employees Bureau. Ang trabaho niyan, that is a CPP unit under the National Organizations Department, NOD. Ang trabaho niyan, mag-recruit ng mga empleyado mula sa DSWD, DOH, mula sa DAR, Department of Agriculture, NFA, NHA, at marami pa. Ang kanyang bihikulo ay Courage. At ang kanyang underground ay MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. Alam ni Gaiti yan? Alam niya. Si Gaiti ba ay CPP kadre? Yes. He is also enabler and conspirator sa nangyayaring ginagawa ng NPA at ng NDF ng mga karahasan? Yes. Tama. Si Sarate ay known na sa Mindanao ay bahagi ito ng Urban Party Committee ng CPP sa Mindanao. At dito, bahagi ito ng National Party Group ng CPP na nagpapatakbo ng party list. So si Sarate hindi lang simpleng abogado. O kakasuhan niya ako? Sige. At ako po'y nananawagan ngayon sa mga volunteer lawyers to prepare. Kay kakasuhan nila ako nito. Yes. They will accuse me. And they will file cases against me. Expected na yon. Pero ang sasabihin ko lang, you cannot erase the truth na kayo ay bahagi ng CPP, NPA, NDF, lalo na ng Communist Party of the Philippines. Si Sarate yon sa Mindanao galing. So si CPP din. Si Brosas. Si Brosas ay bahagi ng National Women's Bureau. Kasi siya ang nagre-recruit at tagapamuno ng CPP sa pagpapatakbo ng Gabriela at Gabriela Youth at mga organizations sa ilalim nito. That was the purpose of General Parlade for giving unsolicited advice to Angel Locsin, to Lisa Soberano, and even to Tatiana Gray. Not to harass or threaten them, but for them to understand that Gabriela Youth, ay instrumentality ito ng CPP, NPA, NDF para sa legal operations to recruit people later on pa isa-isa papunta sa underground. One proof, yung namatay sa Palawan, I think 1 month ago, si RJ Manalo, Gabriela Youth sa Los Baños, UP. Ang namatay sa Nasugbu, Batangas, Joe Lapera, UP Manila, Gabriela Youth. And sa likod ko, nag-NPA ito, dati siyang organizer ng Gabriela Youth, Kabataan at Anak Bayan sa area ng Central Luzon. Nag-NPA ito sa area ng Nuecia at Aurora. Okay, lahat kami nag-execute na ng affidavit, yes. Kaya hindi po sila props. Lahat kami may mga affidavit na. Depende po sa abogado namin na tumutulong sa amin kung ano ang weight ng legal value ng mga affidavits namin. Sana ba ako? Kay Castro. Si Franz Castro ay leader ng National Teachers Bureau ng CPP na nagre-recruit sa mga public school teachers. At ang kanyang underground organization, Kaguma, Kalipunan ng mga Gurong Makabayan. Ito ang nagkukonek sa CPP, NPA, NDF. Hindi ito alam ng DepEd. Hindi. And you can imagine, sa aming mga mamamayan, we have around 800,000 public school teachers, elementary and high school. You can just imagine, ang nagre-recruit sa kanila, papunta sa ACT at ACT teachers, mga CPP kadre na ang layunin, ibagsak ang gobyerno. And yet, nagkukunwaring sila ay mga para sa chalk allowance, para sa salary standardization. Ito ngayon, lantaran na ito. At sino pang hindi ko na pangalanan? Si Brosas, si Castro, si Ilago. Si Colyamat, ipahuli natin. Si Ilago, member yan ng National Youth and Students Bureau. Ang trabaho niyan, mag-recruit at infiltrate sa hanay ng kabataan at estudyante, student council at iba pa. At marami pang mga sektor ng kabataan. Sa likod ko, nakamiting niya si Sara Ilago when she was still part of NUSP.
At ang meeting na yon ay underground meeting sa Central Luzon. Consultation for election. See? So, alam ko ito kasi yan ang pinagdaanan ko for almost 18 years sa kanila. Yan ang pinagdaanan ng buhay ko. Kaya nothing to hide. Mas maganda nga, ika nga ni Chris Aquino, ang kanyang buhay ay lantad sa publiko. It's better for me to go out and live the life that I am doing and going to take, even though it will mean a death sentence for me. Wala nang choice eh. For how long tayong ganito? Si Kulyamat bang panghuli? Yeah, si Kulyamat ang panghuli. Si Kulyamat ay galing din sa Mindanao, Northeastern Mindanao. Urban Party Committee din siya doon. At siya ay member din ng CPP. You can imagine Kulyamat, katribo niya si Dato Jomar Bocales na pinatay ng NPA 3 weeks ago sa Surigao area. And yet, not a single word of condemnation coming from her. Katribo niya manubo. Why? Hindi man lang siya mag-condemn, even just for the tradition na katribo mong pinatay. Sana man lang nagsabi ka man lang, ma'am, na ako po'y nananawagan sa CPP, NPA, NDF, itigil nyo ng pagpatay na ito. Kung pwede ay ang mga katribo ko, pabayaan nyo na kung ano ang kanilang pipiliin. It appears Kulyamat and the rest are not only conspirators but willing and open enablers of the CPP, NPA, NDF. Ang problema, napakahina ng batas ng gobyerno natin. Without anti-subversion law, and hindi ganun kadali gamitin ang Anti-Terrorism Act, naiikutan nila ang batas, nabubutas nila ang batas, nagagamit nila ang batas, nakakapagkunwari sila because it is not very easy to file cases against them legally. The only way for the people to understand and for them to feel yung kanilang ginagawang pangluloko at panggagatong at panunulsol sa mamamayan at pagsira at pagwasak sa ating bayan is the way for us to come out. This way is the way that they should understand. Next question po. Sir, follow-up question. This is a very controversial issue po kasi. What is the connection of Angel Locsin's sister or aka Kaela to the New People's Army? ATA? Also known as Kaela, sir. Ka-Eric? Kaela. Kaela. Okay. Si Kaela, ito, pakinggan mo, Obet, hindi ka naman nag-NPA, bakit alam mo na wala ako sa NPA? Ikaw din, Lian Porquilla, sa Facebook nyo. I was deployed to the NPA National Operational Command in the last part of 2002 hanggang 2008. The rest, I work as project support to the effort of the government for peace and security. Yan ang katotohanan. So, si Ella Colmenares, na kapatid ni Miss Angel Locsin, ay nasa Polillo Island, Pamatdan, Barangay Pamatdan. If I am not mistaken, guerrilla base area ito. At nandun siya bilang medic ng platoon. She was issued with M16 Baby Armalite. She was there using the name Insay and Tina. 2002-2003. She went back mga middle or late part of 2004, kaya ang inilabas na transcript sa kanya, 2005, 2006, I think. And kaya nga siya ay na-appoint, na-nominate bilang third nominee sa party list yata ng kabataan. Because bumalik siya. But it is not true na hindi siya naging NPA. I think she started as CPP and underground KM sa UST. Started with LFS. So, nandun din siya sa Panukulan. Polillo Island province, Polillo Island municipalities yan, Bordeos, Panukulan, Pamatnungan, and Polillo Island. Ang pinakamalakas sila sa Polillo Island. So, I don't want to justify further on. General Parlade was correct. Maybe he was only about confused on the date. Kasi matagal na yun eh. So, kami nakakaalam niyan. Kasi nandun ang NPA National Operational Command, we were planning to raid the Municipal Police Station of Polillo at the same time of Bordeos. Pero in 2008, successfully na-raid po ang Panukulan Municipal Police Station. So, these are facts na hindi alam nila Obet at nila Lian unless you confirm that you are indeed part of the CPP, NPA, NDF and you are covering up for the CPP, NPA, NDF.
And then, sina-challenge ako, wag daw kami magkita. Parang tinatakot niya pa ako kasi proud na proud siya na may NPA sa likod niya. Sabi ko nga kanina, baka ang dapat kong sabihin sa iyo at sa inyo, hindi dahil sa government ako, parang gusto ko kayong harapin. Ang masasabi ko lang, if I say the truth, and I stand for the cause of peace, and for the cause of the mothers and children na biniktima natin noon at ninyo ngayon, kahit po saan tayo magkita, aantayin ko pong pagkikita na yun. Sana magkita nga tayo. Obet and Lian, sana magkita tayo. I wish we could meet. Any questions po? May katanungan po sa mga nandito po or clarification. Saan po ito patutungo? Lastly po, before kung may mga schedule pa kayo. Ma'am. Sige, ma'am. Yeah. May nagtatanong sa online, ano ba ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF, ka Eric? Ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF ay maging komunista ang ating bansa. Gagamitin nila ang karahasan at ideolohiyang naniniwala sa karahasan, ibabagsak nilang gobyerno, papatay sila ng tao. That is the truth. Alam ito nila Tina Palabay ng karapatan, alam ito ng mga binanggit ko mga personalidad. Yes, kasi doon kami galing. So, ang kanilang ipinaglalaban ay hindi ang kagalingan at karapatan at ang kapayapaan ng ating bayan. Ang kanilang ipinaglalaban ang ideolohiyang itinakwil at ibinasura na yung ideolohiyang Marxismo, Leninismo at Maoismo. Sige nga, if you are not fighting for Marxism, Leninism and Maoism, say it to the public that you are debunking and junking and calling on the people not to believe in Marxism, Leninism and Maoism kasi ito ay nagbubunga ng pagpatay, karahasan, pagwasak ng ating bayan at patungo tayo sa walang katapusang madugo na mga labanan. Sige nga, gawin nyo yan. Including pag-debunk at pag-reject at pag-condemn sa CPP, NPA, NDF. These things will be, tapos ito lahat. Lumabas lang sila at i-condemn nila ang CPP, NPA, NDF and they declare before the people na tutulong sila sa gobyerno para magkaroon ng totoong good governance at tunay na kapayapaan at ibabasura at itatakwil ng mamamayan kasama sila ang CPP, NPA, NDF for all its terrorism. Then tapos na ito. No need. No need for us to come out. Tapos. Pwede mong ipaliwanag na kung bakit sila hindi naguguluhan sa mga batang namatay, hindi sila nakokonsensya. Pwedeng pakipaliwanag sa amin dahil hindi namin maintindihan yon. Tama po. Kung doon ka po sa CPP, NPA, NDF, sa mga kababayan po namin, sa mga nanay, sa mga anak na nakikinig, para po kayong kabayo na nakatakip ang mukha mo. Ito lang dapat ang tingin mo. Hindi ka pwedeng gumanon. So everything that the party says, everything that the party na itinuro sa iyo, na ito'y bahagi ng digma, natural na may namamatay, natural na may karahasan, natural na mag-alsa at pumatay ang mga magsasaka, mag-armas at patayin ang mga Panginoong may lupa, asindero, borgesya, komprador, malalaking politiko, lahat ng mga nangaapi sa uring anak pawis, papatayin natin. Kapag nasa CPP, NPA, NDF, kakagaya ng mga nagkukunwari dyan na hindi CPP, NPA, NDF, nagamit ang bayan muna at mga Gabriela organization na pinamumunuan nila, ganito sila mag-isip. One track. So, natatanggap nila ang karahasan. Natatanggap nila ang kamatayan, natatanggap nilang may nasisira na kabataan, may nawawasak na pamilya. That is the reason. Okay, so, bakit hindi nila ikondena ang CPP, NPA, NDF? Mga sinungaling naman sila. Ba't hindi sila magsinungaling? They cannot lie to themselves. They can only lie to the people because they are CPP, NPA, NDF. It is easy for you to condemn and do these things kasi wala na kami doon eh. Pero nang nandun kami, takot na takot kami. Madi-DA kami, mapapatay kami. Hindi lang, ang DA is not Department of Agriculture. That is the disciplinary action. DA, disciplinary action yan. At pwede kang maitiwalag. Kaya sabi nilang biruan sa loob ng CPP, NPA, NDF, wala pang pinatay ang CPP, NPA, NDF na kasapi namin. Tama. Kasi bago ka patayin, ititiwalag ka. Meaning, hindi ka na member ng pinatay ka. Kasi expelled ka. Kalokohan, di ba? Yeah. So, hindi namin pwedeng magawa yon at hindi nila kayang gawin yan nila Tede Casino. Ilang beses mo na siyang na-challenge, ma'am eh. Yeah. Nila Sarate, nila Gaite, nila Brosas, Castro, and the rest.
Kasi iisa lang sila. Hmm. Iisa lang sila. And pag ginawa nila yan, parang itinakwil na rin nila ang organisasyon kung saan palihim at patago silang kasapi at namumuno nito. Ka-Eric, nasa simbahan ba sila? Very much. Sana hindi ito maging controversial. The recruitment and infiltration of the church sector is not institutional. It is individual basis. Individual na pastor, pare, madre, katekista, seminarista, sakristan. So wag po mabahala ang mga babanggitin ko na church organizations. You are not recruited by organization. Marami sa inyo dyan, hindi nila nare-recruit, pero marami rin sa inyo, nare-recruit nila at nandyan sa loob ninyo. Like Iglesia Filipina Independiente, United Church of Christ in the Philippines, Convention of Philippine Baptist Churches, Roman Catholic Church, ang kanilang mga social action centers. Ang ibig kong sabihin, the recruitment and infiltration of the CPP is not done on the entire institution. Marami dyan, siguro mga 80%, hindi naman naniniwala at sumusuporta sa CPP and PNDF. Pero may mga 20% siguro, 15% na nagkukunwaring pastor lang sila, madre lang sila, pari lang sila. Please, IFI, UCCP, and Convention of Philippine Baptist Churches, don't take me out of context. United Methodist Church. Marami po, ito ay individual recruitment. At ang kanilang underground organization ay Christians for National Liberation. Ang kanilang open organization, marami, iba-iba. Pero ang naalalaman lang namin is PCPR, Promotion of Church People's Response. Again, the leadership of IFI, UCCP, Convention of Philippine Baptist Churches, NCCP, don't get me wrong. Don't get me out of context. Mga 80% ng inyong miyembro at mga leaders ay hindi naman CPP and PNDF. But around 15 to 20% naaabot nila at na-agitate nila na sumama even to the underground like CNL and even to the Communist Party of the Philippines. Yung sa Mindanao, they have the so-called Rural Missionaries of the Philippines. Yeah, RMP. Ito ay ginagamit nila para sa pagkuha ng pondo. Kasi ang NGO work will become palatable to the people kapag may payong ng simbahan o ng human rights. That's the purpose. Again, IFI, UCCP, and Convention of Philippine Baptist Churches and NCCP, don't get me wrong. The recruitment and infiltration in your institution is individual. At ang nagre-recruit dyan ay paisa-isa. Patago. They are also members of the church. They are also members of the church. Yes. I have another question. A lot of parents want to know, kindly name the schools kung saan ginagawa ang recruitment ng mga NPA. Ang number one talaga, UP. UP Diliman, UP Manila, PUP. And then, Santo Tomas, FEU. And then, halos mga state colleges and universities. Kaya, Chairman De Vera, tama ba, De Vera? Yeah. And DepEd Secretary Briones, Ma'am, Sir, Ma'am, kami na po mismo nagsasabi, exercise the power of your department to prevent recruitment. Do not fear or cower kung iharas kayo ng anak bayan at mamimintura ng inyong building. Ipahuli natin sa pulis ng vandalismo at ipahuli natin kung mangharas, kung anong kaso, nasasanay silang inaharas nila palagi ang mga government officials. Kakasuhan, babastusin. Yeah. I call on Chairman De Vera, I call on Secretary Briones, be strong please to prevent recruitment in schools. 90% ng mga kadre ng CPP and PNDF nanggagaling sa schools. Kaya kami lumalabas. Kaya kami nagre-risgo ng buhay namin. Because of that. Lahat kami doon nanggaling halos. Na nandito ngayon. At iba pa, nagaling sa Mindanao, Visayas, na hindi makapunta dito ngayon. Okay. Eric, how do you explain somebody like Sister John Manansan? Hindi ko siya personal na meet, pero naririnig namin siya, hindi lang ako, pati itong mga kasama ko. Matagal na siyang kaibigan ng CPP, NPA, NDF. Okay. I cannot confirm if she is member of the CPP, NPA, NDF, but what I can confirm, she is cavorting with CPP, NPA, NDF cadre. And she is knowledgeable of those people coming to her. Yes. Kagaya din ang ginagawa nila ngayon sa movement against tyranny.
Yan dati ang dating tinatawag na ERAP Resign Movement. So alam ba ni Cardinal Sin noon na mga CPP kami? Yes. Pero nagsabi ni Cardinal Sin, I don't care. Because hindi man maniniwala ang simbahan sa komunismo. But sa tactical issues on corruption, pwede. So, alam na kung ano sila. Pero, ang problema, dahil nakakapagkunwari sila, nakakapagkunwari kami noon, we can be able to recruit people into the underground. Doon ang problema. Sa underground movement. So, kung wala na po, ang final kong panawagan, last na po ito, dapat po mag-resign na si Colyamat, Gaiti, Ilago, Castro, Brosas, and Sarate. Dapat mag-resign na po sila kasi sila po ay nag-aabuso sa pundo ng bayan. Hindi po ito nagagamit para sa pagpapaunlad ng bayan, but instead nagagamit nila sa pag-promote ng agenda ng CPP, NPA, NDF. Kung hindi sila magre-resign at paninindigan nila na hindi sila CPP, NPA, NDF, then go back to our challenge. Hindi ko po ito challenge ito ng buong mamamayang Pilipino worldwide, pati dito sa bayan natin. Then you condemn and reject CPP, NPA, NDF for all their crimes, terrorism, and for all the bloodshed and destruction that they brought to our nation. And pledge your loyalty to the institution of government, your loyalty to the constitution of the government because you are in Congress, and pledge your loyalty to support all efforts of the government pertaining to bringing peace and security and ending the local communist armed conflict. If you cannot do that, then matik na. Alam na kung ano kayo. Maraming salamat po.